Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 101 mga miyembro ng New People's Army formal na sumuko sa Davao Oriental. Kontrabaha sa Naga City, personal na tututukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Mayor Leni Robredo. 18 Asian palm civet at isang leopard cat na iligal na kinukupkop nasabat sa ilang residente sa Palawan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Iniharap sa publiko ang 101 dating mga miyembro ng New People's Army o NPA matapos silang formal na sumuko sa isang seremonya sa himpilan ng 1001st Infantry Brigade sa Davao Oriental noong Martes, February 17. Sa harap ng kanilang mga pamilya, mga opisyal ng pamahalaan at kasundaluhan, iniharap ni Brigadier General Vince James Bantilan ang mga sumuko kay Davao Oriental Governor Nelson Dayang Hirang. Ang mga sumukong NPA ay pawang mga miyembro ng Southern Mindanao Regional Command. 3 sa mga ito ang sumuko sa Davao Oriental Police Provincial Office, 78 naman ang sumuko sa 66 Infantry Battalion at 67 Infantry Battalion sa ilalim ng 1001st Brigade. Kasabay ng mass surrender ay isinuko rin nila ang 42 baril, mga bala at iba pang kagamitang pandigma. Ayon kay Brigadier General Bantilan na ang pagsuko ng 101 na katao ay hindi lamang numero kundi mga buhay na nagpasyang magbago para sa kapayapaan. Taos-pusong tinanggap naman ni Governor Dayang Hirang ang mga dating rebelde at tiniyak na nakaantabay ang suporta ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan silang makapagsimula muli sa ilalim na rin ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Personal na i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas, February 21, Sabado ang flood control operation sa Naga City bilang bahagi ng Oplan Kontrabaha. Ito ang kumpirmasyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sasamahan ni Mayor Leni Robredo ang Pangulo habang binibisita ang mga kanal, estero at ilog na nililinis ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa Malacanang, nakatuon ang biyahe sa agarang solusyon laban sa pagbaha at hindi sa usaping politikal. Hindi rin kinumpirma kung may hiwalay na pulong ang dalawang lider lampas sa site inspection. Iginiit ng palasyo na prioridad ng administrasyon ng disaster mitigation at serbisyong direktang ramdam ng mga mamamayan habang tinawag na maaga pa ang anumang espekulasyon kaugnay sa 2028 elections. Nasa 18 Asian palm civet at isang leopard cat ang iligal na inaalagaan ang narecover ng mga otoridad sa ilang residente sa bayan ng San Vicente sa Palawan kamakailan. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, ang kanilang wildlife enforcement officer sa Northern Palawan, katuwang ang PGP Peace and Security Cluster ang nagsagawa ng operasyon noong February 17 sa Purok 7, Barangay Santo Niño sa nasabing bayan. Ayon sa ulat, nakatanggap ng ulat ang PCSD kaugnay sa umano'y iligal na pagkukupkop sa mga nasabing wildlife species sa lugar na walang kaukulang Certificate of Wildlife Registration. Inaresto ang mga sangkot dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Samantala, ang mga nakumpiskang hayop ay kasalukuyan ng nasa pangangalaga ng Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.